Ang nagugat po yung yung pagka-suspende ko po, nung bumibili po sila ng lupa dito sa aming barangay na Opo. ating pong tinutulan. Actually po yung pinaka-problema namin dito po, talamak po yung yung bentahan po ng lupa. Kinontes mo ba ito, Kap? Actually po, nag-answer po kami ng February 19 po. At nag-decision po sila ng February 21 na nasa seminar po kami sa Baguio. Okay. 3 araw lang po yung pag-iimbestigan nila, sir. Tapos yun, suspendido na po. Binigyan ka ba ng pagkakataon, Kap, na makapagsalita doon sa kanilang ginawang desisyon? Wala pong naganap na hearing, sir eh. Sa inyo pong pagkakaalam, kayo po'y dekada-dekada nang nandyan sa bayan ng Bamban. Ito bang Mayora, kailan po ninyo unang nakita? Ngayon ko lang po nakita yan nung election. Ayun, okay. Kap, kayo po ay suspendido dahil po sa Executive Order number 15 ng Mayora ng bayan ng Bamban, Tarlac. Bakit po kayo suspende? Nagugat po yung yung pagka-suspende ko po, nung bumibili po sila ng lupa dito sa aming barangay na ating pong tinutulan. Opo. Ito bang lupang ito, yung hubang 30 hectare, Kap? Ano po yan? 54 hektarya po ng lupa sa loob ng likod po ng barangay hall namin. Akala ko 30 hectare, 54 pala, malaki-laki. So nagkulang pa ako. May atraso ako. Okay. Okay, Kap. Ang lupa na ito, ano pong lupa yan? Ito ba'y bahagi ng ancestral domain? Bahagi po siya ng ancestral domain. Nakapaloob po kami sa mismong gitna. Okay. Ito po, lupa po siya ng mga kunat na na-awardan po ng mga ng CADTI po. Ayun, okay. Hindi ito kasama sa CADTI 025? Kasama po, kaso po, doon po sa CADTI 025, meron po siyang doon Section 56 na... Okay. Okay. Provision po, yun po. Section 56 na nire-respeto po lahat ng nadatnan ng batas. Okay. So, paano ho nangyari yan? Yung pong lupa yan na pag-uusapan, pwede ho ba ninyong ikwento, Kap? Paano po nag-umpisa yan? Yun po, yung lupa po na ito na ibinibenta po ni Oscar Rivera. Opo. Doon po daw sa kaibigan ni Mayora. Kaibigan ni Mayora. Okay. Opo. Ano po pangalan yung kaibigan ni Mayora? Wala pong sinabi po si Mayora pero kaibigan niya daw po yung bumibili. Okay. Magkano po binibenta o magkano po ino-offer ng bumibili? Actually po, wala po kaming alam sa barangay na binibili po yan o anong ginagawa. Basta yan po, ipinabubuldoser po ni Oscar Rivera. Kaya po yung mga gamit ng munisipyo. Okay. Hindi ho ba, Kap Shandel Adrias, meron pong alituntunin ang NCIP, hindi po pwedeng ibenta ang ancestral domain. Tama ho ba ako, Kap? Tama po kayo, sir. Kaya nga po, naguguluhan nga po ako. Ba't ibinibenta po ni Oscar Rivera? So, sa nangyaring ito, kayo ba ay yung mga may-ari ng lupang yan? Kasi nasa loob ng barangay mo to, normally talaga, papakailaman mo to, Kap Shandel. Sir. Oo, nasa loob ng barangay ninyo. Kap, ano ang naging desisyon nyo rito nung tila ibebenta na yung lupain na yan? Bali yan po, mismong likuran po ng barangay hall namin yan, sir. Tapos, nung pong binobuldoser na po yan, binawalan namin yung mga grupo po ni Oscar Rivera, nakatutubo din po. Ngayon po, yun po, ipinagpatuloy po nila yung clearing po ng lupa. Ngayon po, kasama po namin yung mga tao na dating may-ari dyan, dapat po na maibalik na yan sa mga tao dito sa amin. Ayun, okay, Kap. May nakapagsabi sa akin, yung aking, may mata kasi ko dyan sa Bamban. Yun daw mga equipment na ginagamit doon sa pagbubuldoser, pag-aari daw ng munisipyo, tama ba ako? Opo, kasi alam ko po, although yun po ay mga para po yun pinagsiservice po namin ng pandemic. Kasi mayor dyan, yung mga parang hammer po na gray, tsaka yung bulldozer po. Okay. Pero ang pinupunto ko dito, pag-aari ng munisipyo, yung ginagamit nilang equipment na pambulldozer doon sa lupang pinag-uusapan natin na 54 hectare. Opo, sir. Opo. Nako. Okay, paano po ito, Kap? Yung bang bentahan natuloy?
Mula po nung hinarangan po namin, sir, wala na pong naging development eh. Tapos po, ilang buwan lang po nun, na-read na yung Pogo. Nasuspended na rin po ako noon, kaya medyo wala na po akong alam. Okay. Ang laman ng suspension mo, Kap, grave misconduct, ano ba yun? Ang dami pa eh. Ano po, malicious mischief. Malicious mischief. Apat po yata yun, sir, o 5? Oo. So, itong nakalagay doon na nirekomenda ng Sangguniang Bayan kay Mayora, kinontes mo ba ito, Kap? Actually po, nag-answer po kami ng February 19 po. At nag-decision po sila ng February 21 na nasa seminar po kami sa Baguio. Okay. 3 araw lang po yung pag-iimbestigan nila, sir. Tapos yun, suspendido na po. Binigyan ka ba ng pagkakataon, Kap, na makapagsalita doon sa kanilang ginawang desisyon? Wala pong naganap na hearing, sir eh. Actually po, nung nag-appeal po kami nung abogado ko, sumulat po kami, February 19 po yun eh. Ng 4 PM po, last date po ng submission. Nako. Ngayon po, kinabukasan lang po, parang may meeting po sila o special meeting po. The following day po, suspension na yung pinirmahan nata nila. Okay. Ang pagkakaalam ko sa suspension na ganyan, ang DILG ang magpapa-implement, meron silang special office for barangay kapitan. Opo. Ang dating nakaupo dyan, yung kaibigan ko, si Yusek Dino, na ngayon wala na. Alam ko, di ba? Yan ba ay dinala sa barangay affairs ng DILG? Hindi po, sa SB lang po. Nako. Sa SB lang. So, ibig sabihin, ginamit yung power ng Sangguniang Bayan and the office of the mayor para kayo ho ay suspendehin. Tama po sir. Parang ganun po. Okay. Ngayon, Kap, yung bang advice ng abogado mo, dapat tumungo ka sa DILG kung tama ba yung ginawa nila? Kap? Nagtanong-tanong po ako sa mga abogado po. Pwede naman po daw yun. May karapatan po daw si mayor na magsuspende. Opo, meron daw. Okay, pero tingnan natin kasi may barangay affairs. Kung ganon, ang mangyayari dyan ay walang kwenta yung special office ng DILG for barangay affairs. Kasi yan ang mandato nila. Lahat ng problema ng mga barangay kapitan dapat idulog muna sa kanilang tanggapan. Hindi pwedeng basta-basta ganon. In the event na merong violation doon sa pag-implement ng iyong suspension, lahat ng member ng sanggunian, including the mayor, ay magiging liable. No po. Yun. However, titingnan natin kung tama nga ang ginawa nilang desisyon. Okay? Kasi, isa-isahin natin. Yung sinasabing grave misconduct, grave abuse of authority, saan po nangyari yun? Paano po pumasok yung dalawang yun? Malicious mischief. Ganito po kasi yun. Alam niyo po yung mga taga sa amin dito na dapat may-ari ng lupa. Dapat po kasi maibalik na po sa kanila yun. Ngayon po, ipilit pong ibinibenta ni Oscar Rivera. Bilang kapitan po, yung mga tao po doon nasasakupan ko. Siyempre po, kapag nagpunta sila doon, bilang kapitan po, kahit anong mangyari po sa akin doon, tatayuan ko po sila bilang kapitan. Siyempre naman, ikaw bilang padre de pamilya ng iyong barangay, ng iyong sinasakupan, talagang papasukin mo yung usapin na yan. Bakit mo binibenta ang lupain ng aking mga kabarangay? Ano po sagot niya doon, Kap? Anong sagot ni Oscar Rivera? Ang sabi po nila, na-claim na po daw nila yun. Ngayon daw po, may kausap po sila na kaibigan nga daw po ni Mayora. Nako, okay. Alamin natin yung kaibigan ni Mayora. I think may pangalan na ako na sinasabing kaibigan ni Mayora doon sa 54 hectare. Akala ko 30 hectare lang. Nako, mag-aabaw na pa pala ako. So ang mangyayari ngayon, Kap, hanggang kailan po yung suspension ninyo? I understand, February po nasuspenda kayo. 180 days. March 4 po, sir. March 4. Start po. Bale, matatapos po. Mga ano po siguro. August o September po. Ayun, okay. Yung bang mga kasama mo sa likod, sila ba ang may-ari ng lupa? May mga may-ari po ng lupa at sila po yung mga tumulong po sa akin nung kiniklaim po namin yung lupa ng barangay. Tsaka lupa ng mga tao. Ayun. Nagkaroon ba ng parang komosyon, Kap? Actually po, konting komosyon lang po kasi mga tao po ni Oscar Rivera na nabibigyan niya ng pera, sumusuporta po kahit na mali. Yung mga ibang umabol ng kapitan,
Aha. Sina Ronin Kapit, sina Kim Nagit, yan, yung Danilo address po na tito ko. Aha. Dahil nabibigyan po ng pera, yun, medyo lumakas po yung loob ni Oscar Rivera na magipagtransaksyon at suportahan po yung mga Okay. bibili ng lupa. Tama. Balita ko, 3 palapag yung bahay ni Oscar Rivera. Oo po, medyo nakapasok na po ako doon yung okay pa po kami kasi nung hindi na po tama yung ginagawa, umiwas na po ako. Oo, nako. Kasi illegal yung ibenta ang lupain ng mga katutubo. Ancestral domain yan. So, yan po ay pwede siyang makulong dyan. Ha? Eh, kailangan... Actually po, sir, kung hindi niyo po alam sir, maire-report ko na rin po sa inyo. Opo. Marami na rin pong mga kinuhanan ng lupa dito yan sir. Kiniklaim po nila, hindi ko naman po alam na kung tama po ba yung ginagawa nila kasi ano po i-claim po yung lupa tapos ibebenta po nila Hindi ko lang, kasi bawal po yun yun po yung pagkakalam ko. Tama, oo. Lupa po lang punat, Mhm. i-claim po nila at ibebenta rin nila. Ito po sina, kuya, ano po, alam po nila yung mga nangyayari dito kasi isa po sila sa mga mga mabubuting katutubo po na kailangan po ng tulong. Actually Oo. po, hindi niyo po natatanong, katutubo po ako, mga Oo. 1/4 na lang po. 1/4, okay. Okay. Ano pangalan ni Kuya, yung katabi mo? Si Oliver Margarito. Margarito, Monicar. Oliver. Opo. Ilang pong sukat ng inyong lupa na ika nga'y binebenta? Kung sa totoo lang po sir, marami po talaga yung binibigyan may certification ni Oscar Rivera. Certification. Okay, matanong ko lang, sino ba ang kinikilala ng NCIP? Yung kinikilala po ng NCIP si Oscar Rivera. Okay, Dahil po, baka nabibigyan din. okay. But then again, kahit na siyang kinikilala, kapag ang ginagawa niya hindi tama, pwede ninyong i-petition, natanggalin. Yan po ang pwede ninyong gawin. Karapatan po ninyo yon. Magkaisa ho kayo. Pwede po ninyo siyang i-petition, questionin sa ginagawa niyang pagbebenta ng lupa. Ayan po yan. So, meron pa ho bang natitira mga lupa sa inyo? Kasi sa lawak po naman pinag-uusapan, meron ako nababanggit na 200 hektar at yung sa inyo ay 54 hektar. Meron pa ho bang natitira? Sa totoo po yan, mayroon natitira, mayroon na naibebenta. Nako, problemang malaki yan. So, sa inyo pong pagkakaalam, kayo po'y dekada-dekada nang nandyan sa bayan ng Bamban. Ito bang Mayora, kailan po ninyo unang nakita? Nung election lang po din, sir. Ako po, 2018 po, barangay captain na ako. Actually po, 2010 po, SK na ako. Oho. Ngayon ko lang po, nakita yan nung election. Ayun, okay. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Catherine Manzano, yan ang tunay na Filipino. Matino at totoong ama ng barangay itong kapitan na ito. I salute you, Chairman. Pahayag naman ni Arnold Magno, walang due process, bakit hindi binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag si kapitan? Sagabal nga siguro si kapitan sa kanilang plano. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Renard Idrayan, may autonomy ang barangay. Walang kapangyarihan ng LGU na magsuspindi o mag-alis sa elected barangay officials. DILG lamang ang pwede. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.